Marami kasi po ang kumusta, Kuya Benny. Ano na, kumusta na ba si Senador Dante Marcoleta? Mula nang siya ay ma-confine, kasi dinala po siya sa PNP General Hospital eh. At ngayon ay nandoon pa rin. Ang sabi po ng mga manggagamot doon ay mananatili pa rin po doon si Senador Marcoleta sa PNP General Hospital dahil siya po ay inoobserbahan sa kanyang medical condition. Sabi po ni Dr. Lieutenant Colonel Bellany Bayani, PNP Health Service ng PNPGH, maliban po sa mild pneumonia, degenerative disc disease, nakita rin sa lab test na mataas ang kanyang bad cholesterol. Ayun. Kasi kulang ho sa exercise si Senador eh. Ha? Ang kanyang sports, alam mo ba kung ano? Ano? Chess. Chess. Pagod ko. Hindi. Lagi nakaupo din, di ba? Sa akin, napapagod ako rin. Yung sa isip. Isip. Totoo yun. Pero kailangan mong gumalaw-galaw ng katawan. Kaya dapat siguro bowling, no? Matutuhan niya yung iba pang sports. At hinihintay pa po ang resulta ng 2D echo para malaman naman yung kanyang kondisyon sa puso. Marami kasing nagsasabi, bakit naglabasan ng sakit kung kailan naman, bakit ganun pagka may kaso, may inaresto? Biglang nagkakasakit. Kasi ganito po yan. Ang mga active na mga tao na busy, hindi naman nagpapa-check up yan eh. Di ba? Madalas yan, halimbawa, inaresto, nagkaroon ng warrant, yun ho kasing medical examination, ano yan eh, part ng procedure yan eh. Di ba? Bago ka ipasok sa loob. Siyempre. Kasi titingnan kung i-test ka naman ng maayos, ilalaboratory ka. Kasalanan ba nung tao na biglang lalabas yung mga karamdaman niya, kung lalo na kung noon lang siya nagpa-check up, di ba? Yan ang problema. Kasi itong mga taong ito, hindi pa naranasan yung ma-stress, ma-aresto eh, no? Subukan yung magpa-aresto para maintindihan nyo maintindihan nyo kung ano yung sinasabi. Hindi, alam mo talagang, ito, sana obserbahan natin sa tagal natin nagko-cover sa mga politiko. Abay talagang kapag nagtatrabaho yan, walang nararamdaman eh. Ang inyo pong lingkod nagtrabaho rin sa gobyerno, talagang kahit na tayo may sakit, pumapasok tayo opisina. Diretso pa rin, no? Lakas natin eh. Dahil sa ating serbisyo sa taong bayan. Totoo yun. But of course, yung ikukulong ka, alam mo yung depression. Yung stress. Abay, napakahirap gamutin yan. Totoo. Yan po ang dinaranas ng bawat politiko, bawat taong may kakaharaping malaking problema o malaking bagay. Natitrigger. Natitrigger yung talaga yan. Itinatagong karamdaman. Yung iba, sinasabi natin yung, may may kolokyal na salita yan, yung malinggering. Pag biglang nagkakasakit na ganyan, nagmamalinggering lang yan. Well, nakita nyo naman po sa edad, hindi naman po bata na. Totoo yan. No? Si Senator Marcoleta. And at the same time, nagkaroon naman po ng lab test. Laboratory. Hindi naman magsisinungaling. Hindi naman magsisinungaling yan. But of course, kapag yan ay nagsinungaling, at yun ang mga ating mga doktor kinunsintihan, abay, pwede yung kasuhan yung mga yan, yung mga doktor. At saka mapakahirap naman. Kaya wala hong doktor mahirap yan. Na isasakripisyo ang sarili niya para lang gumawa ng sakit. Gumawa ng sakit-sakitan o yung pagmamalinggering ng isang tao. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, Benny. May post siya today o kahapon eh. Ang sabi niya, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Totoo yan. Senador. Kaya nga siya ay umalis ng bansa dahil ayaw niyang magkasakit habang nakakulong. Diba? Tama yan. Kaya huwag tayong gagawa ng mga dahilan para tayo ay magkaroon ng warrant. Anong ibig sabihin nun? Huwag nyo nang ituro kung sino yung nasa likod ng flood control project. Huwag na tayong magsalita. Hayaan na natin silang magnakaw na magnakaw. Yan ba yon? Nasa inyo po ang pagpapasya kung anong dapat nating gawin. Ha? Well, pero sa inyo naman po lingkod, sa atin nakikita, since
Alam niyo po, sa buhay po natin, nakikita natin na meron tayong mga nakakalaban sa politika. Dapat po naman sana, kahapon may nakita ko nagsalita no? Parang si Senator Ping Lacson din yun na sinabi niya na matapos yung mga abi-aberya, dapat tapos na. Tama na, balik na tayo. Pero alam mo, in fairness kay Senator Ping Lacson, yung lumabas na yan, hindi naman siya nagsalitang diretso. No? Maaring gawa-gawa yan ng mga nagpo-post lang sa Facebook, sa TikTok. So, hindi ho natin pwede i-judge din si Senator Ping Lacson dyan. No? At gaya nung sinabi naman yung kay Erwin Tulfo, ano yung nangyari naman kay Senator Erwin Tulfo? Na ang sinabi naman daw kapag ang isang simbahan ay nakialam pa sa politika, kanyang sasaktan ito, meron siyang mga ganong naging pahayag. Pero igungud-gud niya raw. No? Pero pinawalang pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo ito. At meron ding si Anthony Taberna, di ba? Nagsalita rin daw against sa isang reliyon at sinabing merong hindi magandang naging pahayag. Pero peke. Puro fake news po ito. Kung kaya sa sinabi ni Senator Ping Lacson nung kamakailan lang na kapag ang isang issue sa Senado ay pinag-awayan, sana pagkatapos noon ay magsama-sama at magtrabaho na muli. Totoo. Malamang siguro ganun ang nasa damdamin niya. Pero etong lumabas na ito, na sinasabi, na para bang nangungutya pa, di ba? Na kapag ikaw ay bawal ang magkasakit dahil mahal ang gamot at bawal din ang magkawaran dahil baka magkasakit. Kung hindi po kayo mismo, Senator Lacson, ang may gawa nito, baka naman po pwedeng pabulaanan nyo rin dahil medyo contradict po ito doon sa naging pahayag nyo na after the fact, dapat po magsama-sama na. No? Ito po after the fact na, nakakulong na po no? Yes. Na doon na sa ospital. Alam niyo, yung sa ospital ka nakakulong, mahirap din Totoo. Yung hindi ka makalabas, hindi ka di ba? Mahirap din, no? Kaya ito lang yung ating panawagan dito. Baka naman gusto niyo i-deny kung hindi kayo yan. Di ba? At ang isa pang balita po today na lumabas, galing naman ito sa COMELEC. Ba't wala rito sa atin? Ito, sa huli. Sige. Pakibasa mo nga, Kuya Benny. Oo. Itong, ang COMELEC ay sinimulan na. Hindi yan mag-iimprenta yan Mag-imprenta. Oo. Ano ba imprenta? Waran? Usong-usong waran ngayon Ito pong Commission on Election ay tuluyan na ho talagang dinismiss itong kaso ni Senador Rodante Marcoleta dun sa issue ng undeclared campaign contribution dahil sa dalawang rason. Una, decriminalize na ang non-disclosure under Republic Act 7166. Ayon, no longer punishable as an election or criminal offense. Pangalawa, lack of evidence. Noong naunang sesyon ng ANBAC ng COMELEC, March 2026, nagkaruling na po na there was no evidence that Marcoleta committed an election offense regarding the undeclared funds in his statement of contribution and expenditures. Ayon. Sa COMELEC po yan. Walang criminal offense, walang violation. Pero iba naman yung sandigan. Kasi sabi ng ombudsman, hindi, iba ito. Ipapile namin ito. Ngayon nga, ipinail. Kaya yung iba nagtataka, teka muna, itong kasong ito ay halos wala na nga dinismiss nga ng COMELEC Pilit pang binuhay. Samantalang yung mga kasong buhay na buhay, meron pa nga hinog na hinog, biglang nahilaw. Biglang nawala. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Kaya po, hindi natin mayaalis sa mga kababayan natin, ang una, magtaka. Bakit ganun?
Di ba? Bakit ganon? Kung sino ang naghahabol, kung sino ang nag-iimbestiga ng eskandalo ng katiwalian sa flood control, siya ang unang ikinukulong. Pangalawa, nagtataka, di ba? Pangalawa, hindi natin maalis din na sumama ang loob, di ba? Kasi Natural yan. pera ho ng taong bayan yan, yung nawala, yung nanakaw, yung pinaanod sa baha. Pera Kasi ng taong bayan. nakita natin ang galit ng tao nung lumabas yung Napoles issue. Ayun, oo. Di ba? Oo. Ilang daang milyon lahat yun. Ay, ngayon, bilyon, trilyon. Trilyon. Oo. Siguro sa tingin ninyo, kung inyong titingnan lang ang social media, baka sabihin, hindi, makukunti lang yung kayang-kaya na. Ay, yan ang akala ninyo. Ganyan din ang sinabi nyo nung nakarang eleksyon. Kapag social media ang ginawa mong barometer o sukatan, kung alin ang public opinion na mas malamang sa taong bayan, nagkakamali kayo. Kaya inuulit ko, mga kababayan, kapag ka itong mga taong ito ay hindi na nakapagtempe, baka, Mag-traffic. di ba? Baka meron na namang hindi makapasok ng trabaho. Baka nga. Kasi tayo, Benny, ay observer lang. At tama yung yung observation natin last election na yung iba nang hawak dun sa mataas na ang daming engagement sa social media, Benny. Ang taas ng Google nila, ano tawag doon? Yung hits. Ang taas million sabi Yung followers. Sabi namin ni Jen, teka muna sa social media kasi pwedeng paulit-ulit di ba? Pinaulit-ulit. Pwedeng ilang tao lang yan. Pwedeng kahit hindi butante. Anong lumitaw? Ayun, Trolls. Pagdating na eleksyon, talo. Samantala, si Senator Marcoleta, pang-17. Yes. Nung lumabas. Sa survey. Nung lumabas, pang-anim. Ang layo, di ba? Yes. So nakikita natin kung ano yung, hindi to survey na kung manipulasyon. Di ba? Pero